Sa farming man kami lumaki, pero noon kasi tumutulong lang sa mga parents, ganun. Hindi yung talagang ako talaga lahat. Kaya hindi kagaya ngayon na ako lahat. Isip ko noon is pagkatapos ng pag-aaral, layuan ng farming. Pero hindi naman pala. Nakatadhana siguro na sa farming ako. After college, sinubukan kong nag-ano ng gulay muna sa Manila. Tapos nung hindi naghanap na ng job, yun na. Tapos sa loan ako napunta. Sa loan kasi by hook or by crook, kailangan mo 100% mo yung payment. Parang ganun. Kung minsan umaabot ka ng gabi dyan sa kamo-monitor. Okay lang yung first 3 years ko kasi single pa ako noon. Pero yung 3 years na sumunod na is pamilyado na, kaya yun. Pero yun yung point na napag-isip-isipan ko kasi kung minsan pag lumabas kayo, halos wala kang panglibre, ganun. Maganda kang tignan, magara kang tignan kasi naka-uniforme. Pero sa bulsa, wala. Nung hindi lumalaki na yung pamilya, parang naghanap na din. Di bumalik ako sa farming. Based sa aking experience, hindi ako masyado nahirapan kasi nag-aaral pa ako ng college. Sa farming na ako. Nagpa-farm na ako tapos nag-aaral. Dito kasi ako pumasok nung una sa Benguet State University at BDin. Kaya may mga training seminars about sa financial, kung paano mag-manage ng business. Usually abroad. So yung mga batchmate ko, abroad sila lahat. Mostly. Wala namang opportunity dito sa Pilipinas, sir. No? Mas gustuin ko yung ganito. Kasama ko pa pamilya. Ang lang naman kasi sa amin dito, yung kalaman lang talaga namin is sa weather. Kaya kailangan alamin ko yung technology sa pagpapalaki ng punla. Kung ano yung andyan na available na technology para mapadali yung trabaho, kailangan gawin. Mag-adapt na din yung farmers. Hindi na pwede yung traditional.